Hello everybody, good evening. Ayan, hello guys, good evening. Narinig niyo po ba ako ng maayos? Good evening Yes everyone. po. Good Okay, good evening. evening. Ayan, ang dami pala natin. Wait lang. Okay. Wait. Wait lang guys. Ayan, hello ulit everyone. Narinig niyo ba ako ulit ng maayos? Naglag yung aking Google Chrome. Ayan, please let me know kung narinig niyo ako ng maayos and then magsa-start na tayo sa ating GV. Ayan. Good evening everyone. Sige, let's start. Mag-share na rin ako ng aking screen.
Ayan, nakikita na rin po ba yung screen ko ngayon? Okey na? Ayan, sige. Hello everyone, good evening, and welcome sa GVA night natin. So first of all, papakilala muna ako. So hello everyone, my name is Maridet Arteona. You call me Coach Den or Miss Den. I've been working from home since 2022 bilang Amazon Product Sourcing Specialist. Ayan. So, ako ay nakafocus sa product sourcing. So, ang ino-offer ko sa mga Amazon sellers ay pagsusource ng products para makatulong sa kanila para makahanap at makabenta sila ng mga profitable items para sa kanilang mga storefronts or sa kanilang mga Amazon selling accounts. So basically, ang Amazon product sourcing ay naghahanap ng products for Amazon sellers. So dito may specific lang din na business model at may mga specific categories and methods lang din na ginagamit sa paghahanap ng product. So yun yung tinuturo ko dun sa Amazon VA course na merong internship for na 2 linggo. So, HRDM graduate ako and naging HR din ako for 2 years before ako nag-transition sa freelancing. And nagsisell din ako before ng shoes, skincare, and mga damit. And to be honest, yan yung mga na gamit ko na dyan ko nakuha yung mga skills and experiences ko na nagamit ko nung nagsa-start pa lang ako sa pagpa-product sourcing for Amazon sellers. So, nag-start din ako with zero knowledge and zero experience. Ayun, katulad nyo rin naman. And naging eager lang din ako at naging committed lang din ako sa sarili ko na gusto ko na mag-start mag-work from home. Ayoko na bumalik sa corporate world. And sa tingin ko, ito yung para sa akin kasi nagagawa ko na pala siya before. And pwede pala siyang gawin for Amazon sellers. Yung paghahanap ng products, pag-check ng mga naka-sale, mga naka-discount, or simpleng pag-resell ng mga iba't ibang mga branded items. So after a month, 2021, November 20 na ako nag-resign. Tapos around February ng 2022 to March, doon na talaga ako nagseryoso na mag-apply and nakakuha ko ng client ng bandang March. So after a month ng pag-aaral, pag-research, wala akong experience nun kasi wala pa naman din ako nun kaalaman ko paano ba yung mga tools na hands-on experience talaga. And also, knowledge lang din, nanonood sa YouTube, mag-search sa Google, mga articles, mga iba't ibang mga sinishare din ng mga may experience na ng mga Amazon VAs. Ayan, so doon ako humugot. And marami akong mga notes, marami akong mga iba't ibang mga nakasave na iba't ibang klase ng notes sa Google Drive ko kasi ako, mas okay kasi ako na inaaral ko siya at the same time sinusulat ko para mas ma-absorb ko siya ng mas mabuti. Ayan. And learning by doing din kasi ako since gusto ko, ginagawa ko na siya para mas maintindihan ko siya. Kaya nilakasan ko yung loob ko na mag-apply na agad kahit na nakalagay dyan expert, na may experience na for years. Talagang ina-applyan ko. 5 to 10 or 10 max yung applications na pinapasa ko everyday sa online jobs at PH. Before kasi wala pa yung mga points na yun. Ayan. Tapos ngayon meron na siya and tsaka lang din naman ako nag-Upwork. Pero mostly ng aking clients ay from online jobs and sa mga social media platforms. And sinubukan ko din kasi nung nag-start ako naman mag-create ng Facebook account, ng Instagram account, TikTok account, na doon ko rin sinishare yung ginagawa ko bilang product sourcing VA and bilang someone din na gusto rin magturo or mag-share sa mga katulad ko din before na katulad nyo rin ngayon na gusto mag-start sa Amazon VA. Ayan. So, I've been working from home since 2022 bilang Amazon Product Sourcing VA and meron na akong 3 training programs na tinuturuan. Isa to, yung kay Coach Mary for US Marketplace and then yung sa akin and then isang UK Marketplace. So, purely sourcing lang din yung ginagawa ko doon and nag-share, nagtuturo ako ng mga experiences ko from different clients ko and yun yung doon ako humuhugot ng mga sinishare ko at tinuturo ko sa mga students ko para talagang real, kumbaga yung realidad, yung talagang, tawag dito, yung talagang magagamit nila sa mga future clients nila, or maging future clients nila. So, ang Amazon Product Sourcing VA ay nagsosource ng product. So, sino dito yung mahilig mag-online shopping? Doon tayo mag-start para mas makarelate kayo. Sino dito yung mahilig mag-online shopping, maghanap ng products, kahit di naman laging bumibili. Like, gusto lang natin mag-scroll. Natutuwa tayo pag chine-check natin yung mga
naka-sale, kahit wala naman tayong balak bumili, parang gusto lang natin i-check yung mga naka-sale, gano'n. So, sino dito yung mga kasi diyan kayo puwedeng humugot ng, kaya ko pala 'to, eh, meron palang ganitong trabaho. Yung palang pagche-check ko ng mga naka-sale, naka-discount, yung mga pinagtitingin ko sa mga online shopping platforms is puwede pala siyang maging skill, puwede rin pala siyang maging service for Amazon sellers. Walang aamin, ayan. So, sa free live session na 'to, ayan matututunan niyo yung, most in demand na niche for Amazon VA kasi isa si product sourcing sa pinakaimportanteng role sa isang negosyo. Paano maging isang negosyo ang negosyo kung walang service or products na ino-offer for customers or for target market, ayan. And why Amazon sellers need our expertise, yung mga benefits sa pagiging Amazon product sourcing VA, and ito ay perfect sa mga Filipinos na eager to break into VA industry, mga aspiring VAs na gusto mag-specialize sa product research. Ito, those who love browsing and shopping online and want to turn that into an offer for Amazon sellers. So, isa si Amazon sa most influential at talagang largest na e-commerce platform sa buong mundo, and maraming mga sellers na nagse-sell do'n, ibig sabihin maraming opportunities para sa atin, ayan. And then anyone interested in discovering the secrets behind full Amazon business. Yan. So kung may mga tanong kayo, just let me know. Kung may mga curious kayo or may mga naisip kayo na tanong about Amazon VA, just let me know dito sa ating meeting chat. Ayan. So ito yung lagi kong naririnig na tanong. Coach, saturated na po ba si Amazon VA? Still in demand pa ba? So unang-una, saturated na po ba? No, maraming mga sellers ang nangangailangan ng service natin. And yung iba, as in malaki na or big na yung negosyo nila. And syempre, pag sinabing malaki na yung negosyo nila or lumalawak or nag-grow, ibig sabihin, kailangan din nila ng additional na mga VAs para sa business nila. And yes, still in demand. Lalo ngayon, halos lahat na ay bumibili na online. And tulad nga ng sabi ko kanina, si Amazon ay isa sa mga largest e-commerce platform sa buong mundo. Hindi lang siya sa US, UK, at marami pa siyang ibang mga countries na meron siya. Sa Pilipinas wala pa, pero marami ng mga countries na merong Amazon. And hindi lang naman tayo sa isa or dalawang bansa lang pwede maging Amazon VA. So marami pa tayong pwede maging clients from different marketplaces. Yan. So sa mga hiling mag-shopping, maghanap ng sale, naka-discount, or kahit naka-regular price, or hilig nyo lang talaga mag-window shopping, tapos meron kayong ano sa sarili nyo na ay parang gusto ko, hilig nyo mag-resell, hilig nyo rin magbenta, mag-offer, katulad ko kasi ever since, kahit na nag-work pa ako sa corpo, mahilig na ako mag-isip na ako ano kaya pwede kong i-resell, ano kaya pwede kong ibenta, like sapatos, damit, skincare, yun yung mga pinasok ko before. And naisip ko, ay, ito pala ay pwede maging skill, ito pala ay pwede kong maging gamit na experience din for Amazon sellers, yung pag-simpleng paghahanap ko ng supplier ko, pag-negotiate sa kanila, paghahanap ng mga mura, and pwedeng may i-sell lang din agad sa mga customers, sa mga tamang target market natin. Ayan. So, si online arbitrage ay retail siya, kumbaga tingi lang yung binibili dito ni Amazon sellers, tapos i-resell niya yun sa Amazon para kumbaga i-test niya lang kung okay ba siya, kung talaga maging mabenta ba. And yun yung gagawin natin dito. So how many new sellers on Amazon every day? So sabi sa isang article ni Repricer, so si Repricer ay isang product sourcing software na ginagamit ng mga Amazon VAs at Amazon sellers. There are close to 4,000 new sellers every day on Amazon. So in 2021, 37 new sellers were starting a business on Amazon, and yung 26% of those new sellers are from US. So kadalasan din ang mga ginagamit na marketplace ng mga sellers, kahit nasa ibang bansa sila, nasa ibang lugar, is US talaga. US and kadalasan UK din. So may mga clients ako na from India, from Manila, meron din from Manila na US marketplace yung ginagamit nila kasi malawak yung ma-reach na customers ng US marketplace. So, ibig sabihin nun, more sellers, more opportunities for Amazon virtual assistants. So, dito, tinutulungan natin sila sa iba't ibang mga gawain sa loob ng Amazon
account nila. So, for example, isang sari-sari store, 'di ba, meron dong cashier, meron dong mga taga-ayos ng mga inventory, meron naman din dong taga-benta, taga-offer, or taga-assist. So, tayo, ang role natin sa Amazon Business Client ay maghanap lamang. So, as in, maghahanap tayo ng products, tingin natin is pwedeng i-resell. For example, ngayon, bare months, quarter 4 sa Amazon, kahit naman dito sa Philippines, maraming mga naka-sale. And yung iba, tinitake advantage yung mga nasa, halimbawa, nag-sale last year yung sa Nike na Nike sa Lazada. So, ang ginawa nila doon, nag-purchase sila ng maraming iba't ibang mga sapatos, and yung iba, ginawang pang-negosyo. So, ganun din dito. Puro branded. Halimbawa, nag-sale si Nike, si Adidas, magpe-purchase sila doon ng iba't ibang mga products, and then i-resell nila yun sa loob ng Amazon. Ang gandahan kasi kay Amazon, kilala siya, reliable siya, and tinatrust siya ng mga customers na kahit na merong mga products sa ibang retailer, kay Amazon at kay Amazon pa rin sila bumibili kasi trusted nila, reliable, mapag-relayan nila si Amazon, and then fast shipping. So, iba same day delivery, iba after ilang oras, andyan na agad sa doorstep. So, yun yung mga ino-offer ng Amazon na hindi pa may offer ng iba or hindi matapantayan ng ibang mga e-commerce platform, kaya talagang tinatangkilik sila ng mga customers. So, ito yung mga kailangan natin to start, syempre, sa pag-Amazon. Unang-una, syempre, yung tayo mismo, ready tayo, and meron tayong mga equipments like mga laptop and desktop. So, ang mga Amazon sellers naman, di naman din sila maselan sa mga, ang tawag dito, yung mga required specs. Ayan. So, hindi naman sila maselan sa required specs. And ang importante naman sa kanila is may magagamit. Nung nag-start ako, pinahiram lang ako ng isang tao ng laptop. So, sabi ko, gusto ko mag-aral, gusto ko matutunan to, and ang laptop ko nun is talagang super bagal na ang liit. Tapos, pinahiram niya ako ng laptop para makapag-start, and doon nagsimula yung journey ko sa pag-Amazon VA, and tapos nakapundar na rin ako ng sarili ko. So, kung gugustuhin talaga natin na i-explore yung gantong bagay, kung magagagawa at gagawa din talaga tayo ng paraan para, ayun, para masimulan at syempre para magtuloy-tuloy. Ayan. So, marami naman din ako ng mga naging students na nag-start from zero, and then mga nakapagpundar na sarili nilang money-making machine, yung tawag natin sa ginagamit natin. And yung iba from BPO, from Corpo, from pagiging security guard, OFW, ngayon, Amazon VA na. So, marami talaga imposible sa pagsa-start natin dito sa pag-freelancing or pag-VA. Yan. So again, ang product sourcing VA ay naghahanap ng mga products. So ano ba yung mga skills? Ito naman, meron na tayo nito. Kailangan na lang natin i-figure out kung which is which. Tapos, kailangan na lang natin i-acknowledge, meron pala akong gantong skills. Like yung pag-research, analytical, attention to detail, pag-check ng product. Di ba kapag nag-grocery tayo, tingnan nyo mabuti, halimbawa ay itong tubig. Ayan, tingnan niyo mabuti, ano kaya 'tong tubig na 'to? Tapos ito ba yung kailangan ko sa bahay? Kino-compare natin kung ano yung mga meron tayo sa bahay at kung ano yung mga available sa supermarket. So, gano'n din sa Amazon product sourcing, kino-compare natin kung ano yung nasa supplier, and gano'n din yung nasa Amazon. Para identical, kasi hindi tayo pwede mag-resell nang hindi naman identical yung mga products. Yan. And then, tech savvy, di naman totally kailangan magaling kayo gumamit agad ng tool. As long as open kayo and very committed and eager kayo matuto ng mga tools, pwede yan. So, huwag kayo magpa-intimidate or matakot sa kapag, halimbawa, kailangan na knowledgeable sa Kipa, Seller App, kasi lahat naman ng bagay is pwede natin masimulan na matutunan. And organizational skills, dito gagamitin natin si Google Drive, si Google Sheets para ma-organize yung mga leads. And yun yung pinaka-tinuturo ko dun sa internship program sa Amazon VA na course natin, yung 999. So doon, tinuturo ko yung basic to advanced and kung paano nga ba mag-source ng products, and yung mga nasa-source nila doon ng mga leads ay magagamit nila yun as parang susi para refer sila sa mga partner sellers and agency. So, meron tayong mga active sellers and active na partner agency na nag-hire ng mga ready na at confident na mag-handle ng client. So, yun yung makukuha ninyo kapag nag-enroll kayo dun sa Amazon VA course natin. And marami na tayo natulungan since 2022, 2023, 2024, 2025, ngayong
year, lalo na nung dumating last February yung isang seller na naghahanap siya ng isang training program na makapagbigay sa kanila ng multiple VAs na i-refer nila sa mga friends nila, sa mga kakilala nila din ng mga Amazon sellers. And magandang starting point din yun, maganda rin yun panimulang experience, and tsaka kayo pwedeng magdagdag ng clients. Ayan. And communication skills. To be honest, hindi din naman ako ganun ka-fluent mag-English, maka-fluent magsalita, nabubulol-bulol pa ako before. Pero yun, talagang practice lang talaga sa kaka-chika ko sa client, tawag dito, kaka-chika ko sa mga trainings, ayan, hanggang sa naging okay na rin yung pagkasalita ko. So, wag din kayo matakot na, hindi naman ako fluent coach. Hindi naman ako tanggapin ni client. So, hindi yun, kumbaga, wag nyo dapat i-career yun. Ang importante is, willing kayo matuto, willing kayo na matrain, and alam nyo yun, andun yung eagerness nyo na kahit na alam nyo mahirap, is kakayanin ninyo yung bago yung tatakakay. Kasi bago to eh, hindi pa naman kayo familiar dito. So kapag bago pa lang, 'di ba, parang na guguluhan pa kayo, or parang nalilimitahan pa kayo. Ayan. And then time management and problem solving. Ang Amazon product sourcing VA ay pwede pong mag-multiple clients, and talaga kailangan natin dito ng time management. So dito talaga natatalo yung iba sa pagmamanage ng time. Pero kaya naman din itong ayusin. And sa problem solving, be resourceful, mag-reach out sa client, i-figure out on your own, tapos time management lang din. And kapag may problema, maging resourceful, mag-research, kasi yan yung mga gusto ng mga clients. Yan. So, bakit nga ba tayo kailangan ng seller? Siyempre, kailangan nila ng someone na tututok sa product sourcing para makapag-save sila ng time, madadelegate nila yung mga repetitive tasks katulad ng sa atin, sa mga VAs na nakafocus talaga sa paghahanap ng products, and kailangan din nila ng expertise ng isang sourcing VA. So tayo kasi, mag-focus tayo sa product sourcing, doon tayo mag-focus, doon tayo tututok, and marami tayo doon pwedeng mapag-aralan, at marami tayong tools, techniques na pwede natin magamit sa business nila. Ayan. And tool proficiency. So, dun sa ating, dun sa course ng Amazon, di ba, may 2 weeks internship, may mga leads, kompleto lahat ng mga materials, and gagamit din doon ng seller app para talaga magkaroon ng hands-on experience kung paano nga gamitin yung isa sa mga importanteng tool sa pagsusource sa mga Amazon sellers. Ayan. And then, scalability. So, makadalasan, nag-grow talaga yung business ni client from online arbitrage, naging wholesale or bultuhan, and dinedelegate nila yung task sa mga iba't ibang mga VAs. For example, may VA for sourcing, may VA for customer service. So, may specific person every role sa isang negosyo. And yun yung nakakatulong palalo para mag-grow yung business. And syempre, kasama din tayo sa pag-grow ng negosyo nila. And then, consistency and reliability. Ayan. So, tayo mga sourcing VA, tayo nagmo-monitor ng ano yung mga trending, ano yung mga naka-sale, mga naka-discount. Yung simple pag-check natin ng websites, ng mga newsletters, ganyan. Malaking tulong yan para, syempre, mag-continuous yung business ng client at makapagbigay tayo ng mga quality outputs. Yan. So, yung goal natin dito is makahanap ng mga profitable products na meron na sa loob ng Amazon. Kasi i-analyze natin yung data sa loob ng Amazon, kung ano ba yung data ng product, and kung sellable pa siya, kung profitable pa siya, at kung makakatulong pa siya sa negosyo ng Amazon seller. Rates and working schedule. So dito, may full-time and part-time. Flexible naman kadalasan yung working schedule dito. So merong, halimbawa, may output-based, meron din namang project-based, and meron naman din itong full-time and part-time. And kapag sinabing flexible is any time of the day, pwede kayo mag-work. Kaya meron akong mga trainees or students na kahit may full-time work, kahit na may duty sa pagiging security guard, meron din mga healthcare worker, may mga teacher, may OFW, may seaman din, ganyan. Nagagawa pa rin nila tong extra work na to, or extra side hustle nila, kasi flexible working schedule naman din. And syempre, kailangan nyo pa rin naman i-communicate yun with your client. And so far, okay naman, and wala naman din nagiging problema. And starting rate, $4 to $5 per hour sa online jobs, Upwork. Kayo pwede makahanap ng mga clients, and kung
kasali kayo dun sa ating Amazon VA course, may isa tayong active na partner agency ngayon, si VA Fastlane for US Marketplace, and meron tayong niluluto na na isang tuloy-tuloy pa rin na partnership, pero inaayos namin yung website para mas maging maayos yung pag-assign and pag-place ng mga VAs sa mga US na Amazon sellers. Pero marami na rin ako na-refer doon, and marami na rin na nabigyan nila ng mga clients. Ayan. So, kapag naman sa mga agencies, around $480 to $650 per month yung ino-offer nila, and ang tawag dito, matataas naman din yun lalo kung maganda yung performance niyo, and wala nyo, bigyan pa kayo ng additional na client. Yung partner seller ko ngayon, nagbibigay talaga siya ng additional client kapag nakikitaan niya ng magandang performance yung isang VA. So, sila na rin mismo magsasabi sa inyo, bigyan kita additional na client, kahit part-time, para hindi naman syempre ganun kabigat. Coach, pag full-time po, may required po ba na number of products na ma-source in a day? Yes po. Kapag full-time, 8 to 10 leads. Kapag naman po, or deals or products, yun yung mga tawag doon. And then kapag naman part-time is 4 to 5 products. Ayan na, pasok doon sa criteria na hinahanap ng Amazon seller. Ayan. So, I become an Amazon VA. Siyempre, high demand. Lalo ngayon, puro online na lahat ng mga pinagbibilhan natin. And yun, flexible working schedule, work environment, competitive pay. So, pwede kayo multiple clients. For example, offer ng isa $4 per hour. Kumuha rin kayo ng isang client na $5 naman. And then, meron additional na nag-offer din ng $200 or $300 per month. Ayan, na part-time. So, malaki din talaga yung kikitain natin dito, and kailangan lang talaga natin ng magandang time management. Tapos, skill development, ayan, so meron akong student na from online arbitrage VA, naging social media VA na rin siya. So, kapag nakita ni client na, ito, maganda yung potential nito, marami pa itong pwedeng magawa sa business. So, tinuturuan talaga ni client, and para mas lumawak pa yung ma-reach or kaalaman ng VA. And global opportunities, hindi lang US, UK, Canada, at marami pa tayong mga marketplaces na pwede natin mapagkuhanan ng ang tawag dito ng mga clients. Ayan. Question from Facebook, Mary Rose, ituturo po ba dito yung Amazon Seller Central? No po, si Seller Central po kasi ay hindi siya pwede basta-basta din na pinapakita sa ibang tao. So, si Amazon Seller Central po ay para lang po sa mga sellers at sa mga VAs nila, at hindi siya yung pwede lang basta i-open lang at ipakita sa madla. Ayan. So, kapag may client na kayo, bibigyan kayo ng access Seller Central na hindi nyo pwede ipakita kahit sa ibang tao, very confidential kasi yung laman nun, kumbaga andun lahat ng mga data ng isang store. So, hindi ko siya ma-share dito sa inyo sa training natin sa Amazon VA course. So, pinaka-ituturo ko doon ay mag-source ng products, and pwede naman din kasi gawin si product sourcing, meron or wala mang Amazon Seller Central. Coach, if full-time, it means ba 8 hours a day? Yes po, 8 hours a day. Ayan. May mga questions po ba tayo so far? Ayan, naka-live pala tayo sa Facebook. Wait lang, i-share natin yan. Any questions so far, guys? Or all clear naman? Ayan, kung may tanong kayo, let me know. Ayan, so itong work na to ay beginner-friendly, as in beginner-friendly kahit na wala kayong experience sa e-commerce or sa pagbebenta. Pero syempre lahat naman na tayo ay nahihilig na sa paghahanap ng mga naka-sale or discount, diba? So, go, push yan. And ang way ko kasi ng pagtuturo is talagang kinukuha ko kung saan kayo mas makaka-relate. Kasi para mas maintindihan nyo, kasi pag sinabing product sourcing or Amazon. Ayan. Tapos, ang tawag dito, gusto ko na magmumula siya sa kung ano yung yung mas maiintindihan ninyo. Ganon. Sige. Wait lang. Ayan. So, saan po nakakuha ng client? Online jobs, Upwork, and then kung magiging part kayo ng Amazon VA course natin with 2 weeks internship, meron po tayong partner na sellers and agency. Ayan. So, VA Facility, pwede siyang tingnan sa YouTube,
sa Google, sa Facebook kasi meron na silang ngayong mga social media account. Ayan, dati kasi wala. Pero sila yung partner. Ang una nagtiwala sa akin ay si Fast Track FBA. Makita nyo sa YouTube. May mga videos doon yung pinaka-founder ng Fast Track FBA. Marami rin sinishare about sa point of view ng seller and for VAs. And then si VA Fastlane. Tapos si Mark from EFNF na agency. Ayan, so doon din ako nagre-refer ng mga students. Pure non-voice, yes po, hindi tayo magsasalita habang nagsusource, hindi tayo magtitake ng calls, literal na kung paano kayo nagsuscroll sa phone ninyo habang naghahanap kayo ng mga naka-sale, mga naka-discounts, ganun talaga yung gagawin ninyo. Ayan. So ito ay work from home, work from anywhere, flexible working schedule, earn while working in the comfort of your home, and pwede kayong mag-multiple clients or i-provide yung product sourcing services ninyo sa mga iba't ibang mga Amazon sellers. Ayan. So, how to attract clients? Ayan. So, dito na tayo sa part ng pag-attract na clients. Sino yung tingnan namin, ma'am? What do you mean po na tingnan? Companies? No, hindi siya literal na companies kasi merong mga direct clients. Ayan. So, tingnan nyo sa YouTube si Fast Track FBA, tapos si VA Fastlane. Later, papakita ko sa inyo. VA Fastlane, Fast Track FBA, sila yung mga partner agencies ko. And then, yung partner na seller ko naman ay si Mark. So, ano lang sila. Focus talaga sila sa pagbibigay ng mga opportunity sa mga students from me. Kasi sa akin lang sila kumukuha ng mga VAs na binibigay nila sa mga kakilala nila or sa mga clients na nag-reach out sa kanila. And kahit na rin yung mga random na nag-reach out ng mga Amazon sellers from referral din, doon din ako nagbibigay ng mga students. Meron nga, nirecommend sila ng pinsan nila, ng kaibigan nila, ng kapatid nila, ayan, na nakakuha na sa akin ng VA before. And ang kagandahan nun, kasi bumabalik sila, ibig sabihin, quality VAs talaga yung napoproduce ng ating course. Ayan. So, how to attract and find clients. So, create your own online presence. So, dito, kailangan nyo ng parang signage or di naman signage. Kumbaga, hindi naman ito literal na lagay kayo ng signage. Like, mag-ano kayo na Amazon VA ako, ito yung pinaprovide kong service, ganyan, and ito yung kaya ko i-offer sa client. Ayan. So, para alam nila na, ay, okay, Amazon VA ka. Kasi kung low-key ka lang at tatahitahimik ka lang sa mga online profiles mo, paano ka nila malalaman na VA ka pala, na may ino-offer ka pala na service. Ayan. And portfolio with sourcing demo and lead sheet. So, ito yung ginagawa sa pinaka 2 weeks internship and sa online jobs, Upwork tayo pwede makakuha ng clients. Facebook groups, yung dito, nung nag-start ako, nag-join ako sa mga iba't ibang Facebook groups, sa mga iba't ibang mga, nagko-comment ako sa mga posts. Kumbaga, sumasagot lang din ako para, kumbaga, makita nila ako or magpapapansin tayo in a good way na pwede tayo makapag-attract ng clients. So, ganun yung ginagawa ko. And, ayun, nag-check din ako ng mga agencies. Ma'am, yung pagiging product sourcing ba ay mina-micromanage ni client? No po. Ang mga clients ko, bahala, sabi sa akin, ikaw na bahala, mag-source ka, check na lang niya within the day. Hindi niya literal na tututukan kayo from time to time, no. Kaya, maganda talaga siya. Kaya din flexible and pwede kayo mag-multiple clients kasi kapag natapos kayo within 5 hours sa isa client, pwede na ulit kayong magdagdag po or mag-work pa sa iba pang mga sellers. As long as talaga nagagawa nyo ng maayos yung trabaho nyo sa bawat isa. So, hindi tayo i-micromanage ng mga clients dito kasi hayaan nila tayo mag-source, mag-focus syempre sa paghahanap ng mga products for them. Ayan. So, may mga questions ba dito? Ayan, yung iba from Facebook. Yung mga nandito sa ating Google chat. Ayan. So, ito yung, ayan, asan ba yun? Ayan. So, ito yung isa nating active na referral program na partner. Ayan. So, si VA Fastlane. So, before kasi hindi pa sila talagang active sa mga social media platforms. Pero ngayon, nag-start na rin sila. And, kumbaga, nag-ayos lang din sila ng sistema nila sa pag-hire ng mga VA. So, ayun. So, pwede nyo silang i-check sa mga
sa Facebook, di pa rin naman sila ganun kapala post sa Facebook, and pwede nyo rin sila i-check sa IG. Yung pinaka-IG nung pinaka-founder, meron din doon. And si Fast Track FBA. Ito si Fast Track FBA. Pero not sure kung active pa rin sila nag-hire ng VAs kasi I think nag-aayos din sila ng kanilang sistema, ayan, sa pag-hire ng VAs, ayan. Ayan, so ito si Fast Track FBA, tapos si VA Fastlane. Tignan natin. So meron na rin ako dyan na refer sa Fast Track FBA. Tapos meron, before kasi, meron dyang parang referral bonus. Like, pag na-refer kayo from us, and then naka 2 months kayo doon, makakatanggap din kayo nung parang 2,500. Ayan. Wait lang. Ayan. Tapos ito si VA Facility. Ito si Mark. Ayan. Isa sa mga partner sellers ko. Na-meet ko siya ng February this year, and simula nung tuloy-tuloy talaga yung pagpasok ng mga opportunities for sa mga students. And ngayon, may mga pinaplan sila for us na mag-create ng landing page, dashboard, para mas maging maayos yung pag-place at pag-assign sa mga VAs at pagko-connect sa mga clients. Ayan. So, may mga pasulpot-sulpot din pa sa ngayon yung paghingi nila ng VA sa atin. Pero ang importante is, meron silang long-term plan for us, sa akin at sa mga students ko. And then gusto kasi nila na mas palawakin ko pa yung aking pagtuturo at the same time, yung pag-help din sa mga katulad ninyo na nagsisimula at gusto talaga start na mag-work from home. Ayan. So, para maka-attend kayo dun sa VA course natin, and syempre para maka-ano rin kayo sa 2 weeks internship, ay kailangan enroll kayo dun sa ating, at sa referral syempre, sa ating Amazon VA course na may internship, and dun ko tuturo kung paano mag-source, kung paano mag-create ng mga, or gumawa ng mga requirements na magagamit ninyo for your future clients. And ayan, so yun lang naman, simple lang naman yung ating course. Kailangan nyo lang talaga na tsakain, pagsipagan, and gamitin nyo yung paghilig ninyo sa paghahanap ng products, ganyan. And so ito yung mga ilan sa mga na help natin na magkaroon ng clients. Ayan sila. And then yung iba kasi hindi ko na-save, pero meron sa VA Fastlane, sa Fast Track FBA, tas kay Mark din. Marami kay Mark na nabigyan ko ng clients. Ayan. So, ayun, quarter 4, holiday, lalo ngayon, nung papasok yung quarter 3 and quarter 4 ay talagang maraming mga sellers ang nagdadagdag ng VAs kasi gusto nila na maka-keep up dun sa demand ba ng mga customers. Siyempre, maraming mamimili. Kailangan nila ng tuloy-tuloy ng mga products, tuloy-tuloy yung pag-restock, tuloy-tuloy ng mga products na maibebenta nila or may offer nila sa mga customers. Ayan. So, ito si VA Fastlane. So, ayun lang naman, guys. So, may mga questions po ba tayo about Amazon VA? Kung may questions kayo sa akin, ito na yung pinaka-oras natin for our Q&A. Ayan, questions. Marami ba dito interesado mag-Amazon VA? Or mag-Amazon Product Sourcing VA? Pwede kayo mag-chat sa chat natin. Parang hindi ko kayo nakikita nag-chat. Puro kayo react. Charis. O hindi ko lang nakikita. Messages. Ayan. Yes po, very interested. Ayan. So, more on sourcing po to. Yes po, more on sourcing po talaga tayo tututok. Kasi yun din po yung kailangan ng ating partner sellers and ng partner agencies. Ayan. Ma'am, naghahanap din po ba ng portfolio yung mga clients sa e-com industry? Yes po. Kaya po ako nagpapa-internship dito sa ating Amazon VA course kasi, ayun, kailangan talaga ng portfolio. Like, yung mga
mga outputs ninyo sa internship, yun yung mailalatag ninyo or mabubuo ninyo sa inyong portfolio. Ayun. Pag nag-attend po ba kasi po lahat po kami re-refer, lahat naman po ay re-refer po talaga. Depende rin po yan sa inyong maging performance. Kung halimbawa talagang bonggang-bongga na like talagang consistent kayo sa pagsasource, talagang may mauna talaga din na ma-refer. Pero lahat po ay pwedeng ma-refer. Walang problema po doon. Lahat naman tayo gusto is mabigyan kayo ng opportunity na makapag-start na, makapag-work from home. Ayan. Pasok po ba itong course na to sa Zero Knowledge on work from home? Yes po, beginner friendly po to. Yung ating course ay from basic to advanced na course. As in from scratch, hindi kasi ako yung magtuturo ng andun na agad. Kasi mahirapan ka kung ilagay ko kayo agad dun eh. 'Di ba? Dun sa part ng sourcing agad. So, tuturo ko muna sa inyo kung ano ba yung mga basic terminologies, yung mga ang tawag dito, yung mga talagang basic hanggang sa darating ko kayo dun sa pinaka magiging service niyo for Amazon sellers. Ayan. Madi-discuss din niyo po ba yung how to become an Amazon seller? No po, Amazon Product Sourcing VA lamang po. So, nagtanong na rin ako dyan dun sa isang client from Manila. And una-una yung sinabi sa akin na kailangan ng malaking pera para maging Amazon seller. Siguro kulang-kulang ng 500,000 yung kailangan na investment for Amazon selling, and kailangan nyo rin ng makakausap from US, like yung sa kung saan bibili, sa mga suppliers, sa mga anong tawag din, meron pa silang mga sinasabi na kailangan na meron kayong contact sa mga iba't ibang mga kailangan para maging Amazon seller kayo or para makapag-open kayo ng account sa Amazon mismo. Ayan. Ilang days po yung course. Bali, meron tayong 2 days live session, and then meron tayong 2 weeks na internship. So, parang papatak pala siya ng 2 to 3 weeks na internship. And then after nun, kapag okay yung mga nakuha ninyo na leads ay yun, pwede na kayo magpa-refer sa partner agencies natin. And tuturuan ko rin kayo kung paano ma-refer, kung ano ba yung mga kailangan na i-ready, and kung paano nyo papasa yung mga assessment and then yung interview. Ayun. When po start ng next batch? Meron po tayo magiging live session for this weekend. Ayan, so habol kayo sa enrollment. Mali niyo before matapos ang 2025 ay maging Amazon Product Sourcing VA na kayo. And ito yung kumbaga magiging start ninyo sa start ninyo sa pag-work from home, ganun. PH-based lang po ba pwede mag-apply? No po. Marami pong kahit nasa ibang lugar kayo, may mga student ako nasa Dubai, Canada, nasa Europe, ayan, nasa ibang panig ng bansa, pero nagkakaroon po sila ng mga clients. At meron din ako from Dubai, 3 ata sila doon, na na-refer ko doon kay VA Fastlane, tsaka kay Mark. Tapos nabigyan pa ulit sila ng additional clients ni Mark kasi nakikitaan nila talaga na maganda yung performance ng mga na-refer ko na OFW from Dubai. Nag-enroll sila sa akin, OFW sila, may full-time work sila doon, and then yung side hustle nila is itong pag-VA, and then sila rin yung nabibigyan din ng additional clients ni Mark. Coach, US Amazon seller lang po kami ready-refer, hindi po UK. Wala po tayong partner agency na US. Ayun. So, dati si Fast Track FBA UK siya, pero focus tayo for now sa US marketplace po. Yung diction ng UK, madali lang pindihin. Yes naman. Meron akong isang training program na UK, pero yun ay bukod dito. So, bukod din tong training program natin na to. And then, ito ay focus sa US marketplace. Paano po ba magsimula, Coach? Yun, mag-start kayo na mag-aral, mag-explore. Kahit mga simpleng keywords, isearch sa Google yan, tapos i-take note ninyo or mag-notes kayo. And pwede kayo manood ng mga YouTube videos ng mga sellers, ng mga VAs na nag-share ng contents about Amazon VA, and then yung mga
articles, ganyan, mga iba't ibang mga makikita rin sa Google. So, dun din kasi ako nag-start eh. And may mag-take kayo ng mga courses katulad nito na may mga internship and client opportunities para talagang mas maging maayos yung tatahakin ninyo sa pagsa-start. Pero din naman kayong sa mga free resources, mag-self-study. Pero meron na kasi katulad nito na meron ng structure, kumbaga may foundation na may mga clients na na mabibigyan kayo. Ayan. Ayan, ma'am, yung offer po na $2 per hour is napaka-lowball na po. For me, yes. Pero meron ako dyan isang say. Ito, for sure, di naman lahat mag-agree. Like, pwede kayo tumanggap ng ganyan, pero pwede kayo magdagdag ulit ng isa pa. Like, can I for experience? Isipin nyo, for experience, go ko to. Tapos, pwede ako magdagdag pa ng isa para syempre, yung mas mataas na na-offer. Kasi kapag nag-start, ang pinaka-importante talaga for me, sa akin lang, hindi ko alam kung mag-agree din ng iba, is experience. Kaya noon talaga nagkaroon ako ng opportunity na go, sige, na magka-experience. Ko talaga kasi experience na yun, pwede ko yung maipon at pwede ako mag-charge ng mas malaki kapag naipon ko yung experiences na galing sa mga low ballers, ganun. What time po usually ang internship? So, ang ating internship ay flexible. So, any time of the day, for 2 to 3 weeks, pwede nyo po siyang gawin. Good evening po. How much po enrollment fee? 999 only po. May internship na po yun and may client referrals. Okay na po ba seller amp access? No po, hindi na po maging okay yung seller amp natin. Kaya ang ginawa ko is kayo na rin mismo po yung mag-create ng account nyo, yung free trial lang. Kasi kapag po pinilit natin si seller amp, baka mablock na tayo si seller amp. Ayan. Yes, individual na po. So may free trial naman po for 14 days si seller amp. Kasama na po ba sa mga naka-enroll sa VIP? Yes po. Ayan. So may mga questions pa po ba tayo? So kamusta naman? Ayan, naliwanagan ba kayo sa role or sa service ng Amazon VA and nagkaroon ba kayo ng parang, uy, okay to ah. Okay pala itong pag-Amazon VA, product sourcing, para lang ako nag-online shopping, pero kay Amazon sellers. Yes po, ayan. So meron tayong live sessions for may live session tayo this weekend, 22 tayo, 22 and 23, 8 to 12 p.m. So kung gusto niyo humabol sa enrollment, go. And malay niyo masama rin kayo sa mga ma-refer sa VA facility. And lalo na yun talagang inaayos ngayon ni Mark na landing page and platform para sa mga VAs na bibigay ko sa kanya at i-assign niya sa mga VAs. Ayan. So, di po nabasa, titigil ka sa pag-shopping pag ito ang niche mo. Ayan. So, dito parang, ayun, yung ano natin, sarili natin ng pag-scroll. Why not gawin din natin para kumita, di ba? Para naman magkaroon tayo ng, kumbaga work, ganyan, or source of income. What time po usually ang training and internship? Training po 8 to 12 p.m. Saturday and Sunday. Yung internship naman po ay flexible work, flexible hours, anytime of the day. Pwede nyo po siyang gawin. When next, ngayon pong weekend, 22 and 23. Dapat po mataas ang spec ng laptop or computer? No po. Sabi ko nga din kanina, hindi masaselan ang mga Amazon sellers. As long as may magagamit ka, as long as kaya niya ng Google, Google Chrome, Google Drive, Google Sheets, nakapag-search siya, nakapag-open niya ng mga tabs, pwedeng-pwede na po yun. After 22, I think second week ng December, meron pa tayong schedule. How stable ang niche ng Amazon VA? Depende rin po kasi yan sa tao. Ayan. So, masabi kong stable siya kasi maraming mga Amazon sellers ang naghahanap ng VAs and then tuloy-tuloy yung pagpasok ng mga sellers sa loob ng Amazon eh. So, nasa sa atin na kung paano tayo magiging stable as a person, as a freelancer, or as a VA at kung paano natin mas papatibayin yung tayo mismo para hindi tayo mawalan or para magtuloy-tuloy yung pag-handle natin ng clients. Lalaban ka pa ng December. I think meron pa tayo, pero yun, depende me. Kung meron pang lalaban din ng December.
Kung meron pang habol ng December. Ayan. Questions pa po? Go lang. Huwag kayong mahiya magtanong. So, magandang opportunity to, lalo sa mga mahilig mag-shopping. Ayan, hi coach, hindi nakatapos ng internship last month at nag-end na yung 14 days free trial, din po ba namin mag-subscribe sa Seller App sa next internship? Yes po, pwede naman, or pwede kayo mag-create ng account para na iba yung po yung nakapangalan. Kung ayaw nyo po magbayad sa Seller App. Is there reason na may client na pang long term ang long term naman po ang mga clients. Sa totoo lang, unang-una pa lang kapag kausap nyo sila, long term plans na agad yung ilalatag nila sa inyo. Hindi yung parang 4 months lang. As in long term hanggang sa maging successful, hanggang sa mas mag-grow pa yung business nila. Ganun mag-isip, ganun maglatag ng plano ang mga sellers. Yan. Hoping na meron pa sa December. Meron pa daw, hoping daw sila sa December. Ang mga sellers, long term sila mag-isip. Tayo lang talaga yung parang, hala, baka bigla silang mawala. Pero sila talaga yung long term na halos buong plano nila sa negosyo nila ay sinishare na agad nila sa mga VAs nila. Parang feeling ko lalaban pa tayo ng December 2nd week. 13 ata yun yung nakaschedule. Yun, kung yung mga carry na ngayon mag-enroll, go na. And then yung iba, sige, tingnan natin kung lalaban pa tayo sa 2nd week ng December. Ayan. Kaya pa natin siguro to. Ilalaban pa natin. Last stretch. Ayan. Pwede ba yung recording, coach? Yes po, pwede po. Yes, of course. Tumitingin din ako dito sa comment sa Facebook. Nag-try po iba nadetect pa rin nila kahit ng multiple free trial nakalagay. Try nyo po ay ibang browser. Pwede po ba yung recording attendance? Yes po. Ayan, so how to enroll. Ayan, so sa mga gusto mag-join this weekend, go na, habol kayo. Malay nyo nga yung bago matapos ang taon at pagsampa ng panibagong taon natin ay makapag-start na rin kayo makapag-work from home. And yung iba kasi talaga sinasabay yung carpo nila at ito kasi flexible nga naman, very convenient. And kumbaga ito yung magiging stepping stone ninyo, ito yung parang simula ninyo hanggang sa, okay, magka-transition na kayo ng bongga sa freelancing. Ayan. Ayan, clear cache nyo muna. Ayan, clear history, ganun, try nyo na lang din. Ayan, so follow nyo ako sa Facebook and Instagram. Tatry ko ulit din na maging active. Ayan. Sa TikTok kasi na band yung account ko. Nagla-live din ako sa TikTok ko Coach Mary. Pero yeah, I will try na bumalik ulit sa pagti-TikTok para dun yung real time din talaga na random na chika about Amazon and about freelancing. Ayan. Ayan, may mga questions pa po ba tayo or okay naman na sa lahat? Ayan. Sige, mami. Ewan ko nga baka wala na talaga siya, kainis. Pero yeah, let's see, baka pwede pa ako makapag-create ng new account para sa TikTok. Magbabalik loob tayo sa TikTok kasi ang dami talagang tao sa TikTok, marami interested and meron din akong mga nakukuha doon na nag-e-enroll tapos nagugulat na lang ako nagko-comment sila or kahit hindi nag-e-enroll kahit nga random tambay lang sa TikTok nagugulat na lang ako, ay hello po, tambay po ako sa TikTok ninyo, nagkaroon na po ako ng clients, nagtatanong na sila kung paano yung salary nila, kung paano makipag-communicate kay client, so nakakatuwa. Nakakatuwa yung kahit random na tambay lang talaga sa TikTok. So sana makapagbalik loob tayo sa pagti-TikTok. And yun, follow nyo ako doon para kapag may tanong kayo sa akin, edi yun na lang tayo sa TikTok. Okay. Ayan, so may mga pahabol pa ba tayong tanong? Kita-kits tayo sa weekend guys. Habol kayo sa enrollment. Habol kayo sa enrollment for November and December.
Pero mas okay ngayon November. Ganun. Para sure. Ayan. So, question. May question pa ba tayo from Facebook? Tignan natin. Guys, while Ayan. checking, no GVA na ng 19 and 20 because of construction VA. So, if you are enrolled sa GVA class mismo, you can expect na the application book. Actually, pati VIPs, you can expect the application book to be emailed to you before Friday. Lahat ng pending ko dapat tapos na ng Friday. Any other questions? May question pa pala dito pahabol si Marjorie. Usually, ano pong oras start ng work if ever maging Amazon? Yung sa start ng working schedule, it depends. Tapos, kadalasan naman flexible kahit any time of the day, pwede niyo siyang gawin. Pero kung meron kayo specific na oras na napag-usapan ni client na kailangan na online kayo para meron kayong time na magkakatugma kayo ng time at makapag-usap din kayo ng agad, ganyan. So, may mga ganun. Pero kadalasan flexible and then mag-chat na lang si client kapag check na siya ng outputs ninyo and kapag meron siyang questions. Pero most of the time talaga flexible any time of the day. Meron na sila sabihin na dapat online kayo ng gantong oras para kapag may tanong kayo sa isa't isa is communicate nyo siya agad. Pero flexible kaya yun yung pinakamaganda rin dito. And di sila nagma-micromanage o yun yung wini-worry ninyo. Page not found daw yung IG mo. Anong IG mo ngayon? Wala ka ba sa IG? Ay, meron pa ako IG. Denise Ortiona. Let's see. Ayan. Ay, may ano kasi siya. May ganun. May underscore. Wait lang. Saan? Sa Nick. Dun sa Sa dulo? username. Sa unahan. Sa unahan? Yes. Asan ba yun? I-try. May underscore. Tapos, Denise Ortiona. Let me try. Ayan, working na. Yeah. Ito na yung IG niya. Yan. I will try my best to be more active again. Para What if halimbawa umatid ka ng SMS? Oo, mamatatag talaga ako sa SFM para ma-rekindle. Kindle. Kailangan na. Wala na. Abos na yata ang SMM natin. Parang last na yun of the year. Next, na lang. Sa TikTok daw, dalawa yung lumalabas. Ano yung bago mong TikTok? Ang bago kong TikTok, yung Ba? Yung bago mong TikTok? yung Miss din. Any naman din sa dalawang yan. Kasi nagpapagrow ako dyan ng followers eh. I-follow nyo both para makapag-live tayo ulit. Kasi di ako makapag-live kapag hindi pa ata more than 1,000 yung followers. Yun. Follow nyo both para dumami at makapag-live na tayo ulit at maka-join na ako sa pagla-live ni Coach Mary ulit sa next year. Ayun. Questions pa bago tayo maghiwa-hiwalay? Ayan, so ano pa? It was nice na nakausap ko kayo dito sa live natin and I hope magkita-kita tayo sa ating dito sa ating course. Ayan. Ay guys, di ako nag-accept ng friend request sa Facebook ko. Ayan, so follow nyo na lang ako. Ano account name? Teka lang. Baka sabihin hindi ko kayo ina-accept, pero di talaga ako nag-a-accept ng sa Facebook. Ayan, yan yung Ako nga nag-private ng account eh. Kasi pero, hanggang sa pagtulog ko, feeling ko talaga may natawag sa akin para magtanong. ayun guys, tayo nag-accept ng friend request sa Facebook. So, pwede sa Instagram, TikTok ko. Ayan na po yung aking TikTok account na pinapag-grow ko. Tapos meron pang isa. Wait lang. Yung Miss Den Artiona naman. Miss Den Artiona.
Ito ay nasa ano na ba to? Nasa 3K followers. Ayan, family picture na tayo, guys. Pa-open na ng camera, guys. Magpa-family picture na tayo and then ano tayo ng ating live and I hope magkita-kita tayo ulit sa ating ating live session this weekend and sa internship. Ayan. Attendance din. Don't forget the attendance, the feedback form. Follow niyo ako sa IG, sa Facebook, sa TikTok. Ayan. Okay, sige. Pa-open na lang din po ng camera ng iba, please. Thank you. Ayan. Leslie Elsha